Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Para sa ating Christmas Around the World special report sa araw na ito, alamin natin ang mga tradisyon o pamamaraan ng pagdiriwang ng Pasko sa bansang Nepal. Narito ang special report ni Bea Pinisa. Bagamat ang Nepal ay isang bansang karamihan ay Hindu at Buddhist, ang selebrasyon ng Pasko ay patuloy na lumalaganap at nagkakaroon ng kakaibang kulay. Sa kabila ng pagiging minoridad ng Kristiyano populasyon, ang Pasko ay hindi lamang isang relihiyosong okasyon kung hindi isa ring pagdiriwang ng pagkakaisa at pagbibigayan sa iba't ibang komunidad. Tunghayan ang lahat ng iyan sa aking inihandang special report. Ang Pasko ay isang pagkakataon din upang magtipon ng pamilya. Sa Nepal, ang pagkain ay mahalagang bahagi ng selebrasyon. Habang ang mga western dishes tulad ng fruitcake ay inihahain, hindi mawawala ang mga lokal na paborito tulad ng momos, dalbat at ang mga tradisyonal na sel roti. Ang Pasko sa Nepal ay hindi lamang para sa mga Kristiyano. Sa mga lungsod tulad ng Kathmandu at Pokhara, nakikilahok ang mga Hindu, Buddhist at iba pang relihiyon sa pagdiriwang. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagpapalitan din ng mga regalo at masayang nagsasalo-salo. Sa ganitong paraan, ang Pasko ay nagiging simbolo rin ng pagkakaibigan at respeto sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng paniniwala. Naibahagi naman ng ating international news correspondent na si Engineer Teresa Redova, isang aircraft engineer sa Nepal, ang mga ito sa isang panayam sa kanya. Merong mga Kristiyano na Nepalese, maraming mga missionaries na pumupunta sa Nepal. So, and then dahil po sa mga generations ngayon, no, mahilig yung mga younger generation yung makiuso na tinatawag. So, merong mga nagse-celebrate kami ng Christmas. First po, nag-gather talaga sila, mostly is a pub. Yung nga po, yung mga younger generations, nagse-celebrate sila sa mga pub. Ang nagustuhan ko po kasi doon is parang feeling safe. Kahit nasa pub kayo or club, which is yung mga sayawan, banda, live band, yun, ganun po yung way of celebrating nila ng ating Christmas. Pero hindi po siya sineselebrate ng karamihan yung Christmas. For example po, makakakita ka ng mga Christmas tree sa mga daan, sa mga, kunwari, isa sa mga pinakamalaking mall dito sa Nepal is yung Batbatine. Pero ang mall nila is merong Christmas tree. So, parang nakakatuwa lang na tingnan na yung mga mall ng Nepalese may mga Christmas tree. Ang Pasko sa Nepal ay nagsisimula sa mga simbahan. Sa umaga o gabi ng December 25, ang mga Kristiyano ay nagtitipon para sa espesyal na misa upang gunitain ang kapanganakan ni Jesus. Ang Pasko sa Nepal ay hindi lamang para sa mga Kristiyano. Sa mga lungsod tulad ng Kathmandu at Pokhara, nakikilahok ang mga Hindu, Buddhist at iba pang relihiyon sa pagdiriwang. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagpapalitan din ng mga regalo at masayang nagsasalo-salo. Sa ganitong paraan, ng Pasko ay nagiging simbolo rin ng pagkakaibigan at respeto sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng paniniwala. Kasi ang mga Nepali po, meron talaga, yung food lang po talaga nila is parang very simple na yung kung ano man yung pagkain sometimes sa bahay mo or pumunta ka man sa mga basic na restaurant, local restaurant, same lang. Ang pinaka-common po na food doon is chow mein, alam po natin siguro which is yung noodles. Tapos po yung mumo, which is parang dumpling siya or parang magkahalin tulad ng itsura minsan sa siomai. Pero parang, paano ba sabihin yun, yung dumplings, momo yung tawag, tapos mga curry, tapos mga set po ng mga snacks. Yung mga beaten rice, pinipig, patawag sa atin nun, yung beaten rice. Yun lang po pa, very, very simple na, yun lang paulit-ulit kahit anong celebration. It's either birthday, kasal, ganun lang, hindi sila yung maraming viands katulad ng natin na parang marami kang pagpapipilian, pero sila, ganun lang. Maliban po doon sa mga pub, yung pagdating naman po sa mga Christians na Nepali, nandun po sila sa church,
nag-gather, doon po nagse-celebrate, may mga caroling din. Tapos yung mga basic na ginagawa din ng mga Christians, yun po yung mga karaniwan na nangyayari during Christmas. Para sa mga dumadalo, ang misa ay isang panahon na pasasalamat at panalangin sa mga masaganang taon. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagpapalitan din ng mga regalo at masayang nagsasalo-salo. Sa ganitong paraan ng Pasko ay nagiging simbolo rin ng pagkakaibigan at respeto sa kabila ng pagkakaiba-iba nila ng paniniwala. Sa mga lugar na gaya ng Tamil, isang tanyag na destinasyon para sa mga turista, makikita ang mga tindahan at kainan na pinalamutian din ng Christmas lights. Nagkakaroon ng mga street performances, caroling at Christmas parties na bukas sa lahat, lokal man o dayuhan. Hindi rin mawawala ang mga turista tuwing Pasko sa Nepal. Para sa kanilang selebrasyon ay isang kakaibang timpla ng tradisyonal na kultura ng Nepal at mga Western holiday customs. Maraming mga hotel at restaurant ang nag-aalok ng Christmas-themed menus o mga espesyal na programa mula sa musika hanggang sa buffet dinners. Ang Pasko sa Nepal ay isang simpleng selebrasyon, ngunit taglay nito ang pinakamahalagang mensahe kung saan ito ay pag-ibig, pagbibigayan at pagkakaisa. Sa kabila ng relihiyosong konteksto nito, ang espiritu ng Pasko ay nagiging bukas sa lahat, anuman ang paniniwala. Sa bawat dekorasyon, awitin at kwento ng pagkakaisa, ipinapakita ng Nepal na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi isang pagdiriwang ng pag-asa at pagmamahal na nagbubuklod sa lahat ng tao. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.